Ikaw ba yung nakakaramdam ng bigat sa dibdib tuwing nakikita mo ang numero sa iyong blood pressure monitor at napapaisip ka kung hanggang kailan mo pa kakayanin ang ganito? Marami na akong nakitang katulad mo mga magulang, lolo, lola na araw-araw umiinom ng gamot pero parang walang nagbabago, parang ang presyon ay ayaw bumaba kahit anong gawin. At alam mo ba kung ano ang mas masakit pa riyan? Yung pakiramdam na ikaw na nga ang sumusunod sa lahat ng bilin ng doktor. Ikaw na nga ang umiinom ng tamang gamot sa tamang oras, pero parang hindi pa rin sapat. Alam ko kung gaano kabigat ang pakiramdam na yan. Alam ko kung gaano ka-frustrating ang magising sa umaga na may takot na baka biglang tumataas na naman ang presyon, takot na baka may mangyari sa'yo habang mag-isa ka sa bahay. At alam ko rin na minsan, kapag nakatingin ka sa salamin, tinatanong mo ang sarili mo, bakit ganito na lang ang buhay mo ngayon? Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. Maraming Pilipino, lalo na tayong mga nasa edad na, ang nararamdaman ang ganito. Pero hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon may pag-asa. At ang pag-asa na yan ay hindi nanggagaling sa mas maraming gamot, hindi nanggagaling sa mas mahal na bitamina, at hindi rin nanggagaling sa komplikadong medical procedure. Ang pag-asa na yan ay nasa loob mo na naghihintay lang na gamitin. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 6 na simpleng ehersisyo, 6 na galaw lamang na ayon sa mga pag-aaral, ay mas mabisang pampababa ng presyon kaysa sa ilang gamot na iniinom mo araw-araw. At ang maganda pa rito, hindi mo kailangan ng ilan. Hindi mo kailangan ng mahal na kagamitan. Hindi mo kailangan ng mahabang oras. Kailangan mo lang ng 10 minuto sa isang araw at ang determinasyon na alagaan ang sarili mo. Pero bago ko ibahagi sa iyo ang mga ehersisyong ito, hayaan mo muna akong ipaliwanag kung bakit tumatataas ang presyon ng dugo at bakit ang gamot lamang ay hindi sapat upang masolusyonan ito. Tingnan mo, ang ating katawan ay katulad ng isang lumang bahay. Kapag ang bahay mo ay may butas sa bubong, pwede mong lagyan ng timba para saluhin ang ulan. Pero habang tumatagal, kung hindi mo ayusin ang bubong mismo, dadami at dadami ang butas. At darating ang panahon na hindi na sapat ang timba. Ganyan din ang nangyayari sa ating katawan pagdating sa high blood pressure. Ang gamot ay katulad ng timba, sinasalo nito ang problema, pero hindi nito inaayos ang ugat. At ano ba ang ugat ng mataas na presyon? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang tinatawag nating arterial stiffness o sa simpleng salita, ang paninigas ng ating mga ugat. Habang tumatanda tayo, ang ating mga ugat ay nagiging katulad ng lumang goma na tumitigas at nawawalan ng flexibility. At kapag tumigas ang ating mga ugat, mas mahirap para sa dugo na dumaloy kaya tumataas ang presyon. Pero narito ang magandang balita. Ayon sa mga bagong pag-aaral mula sa American Heart Association at iba pang mga institusyon, may mga partikular na ehersisyo na maaaring magpahina sa mga ugat na iyan, magpalambot sa mga yan at magpababa ng presyon ng mas epektibo kaysa sa ilang maintenance medicines. Ito ang tinatawag nilang isometric at aerobic conditioning para sa mga ugat. At sa loob ng susunod na mga minuto, isa-isang ituturo ko sa iyo ang mga ehersisyong ito kasama ng mga totoong kwento ng mga Pilipinong katulad mo na nakahanap ng ginhawa sa pamamagitan nito. Simulan natin sa una. Ang una sa 6 na ehersisyo ay isang bagay na ginagawa mo na araw-araw pero malamang hindi mo ginagawa ng tama. Ito ay ang deep breathing o ang malalim na paghinga. Alam mo, noong una kong narinig na ang tamang paghinga ay maaaring magpababa ng presyon, hindi ako naniniwala. Paano naman kasi? Lahat tayo humihinga. Pero ang katotohanan ay, karamihan sa atin ay humihinga ng mababaw, mabilis at tensyonado. Hayaan mo akong ikwento sa iyo ang nangyari kay Mang Ernesto. Si Mang Ernesto ay isang dating security guard na nagretiro sa edad na 62. 30 taon siyang nagtrabaho sa isang malaking kumpanya sa Makati. Araw-araw, nakatayo siya ng matagal na oras, laging alerto, laging tensyonado. Noong nagretiro siya, akala niya magpapahinga na ang kanyang katawan. Pero ang nangyari ay kabaligtaran. Ang presyon niya na dati-rati ay 130/85 ay biglang tumalon sa 160/100. Hindi maintindihan ni Mang Ernesto. Nagpahinga na nga siya, bakit tumataas pa rin? Dinala siya ng kanyang anak na babae sa doktor. Sinabihan siyang uminom ng 2 klase ng gamot, isang amlodipine at isang losartan. Sinunod niya ito ng tapat. Pero pagkatapos ng 3 buwan, ang presyon ay 150/75 pa rin. Bumaba lang ng kaunti.
At nakaramdam si Mang Ernesto ng kawalan ng pag-asa. Isang araw, pumunta siya sa health center ng kanilang barangay para magpa-check up. Doon, may isang babaeng doktor na bata, siguro mga 35 taon lamang, ang nag-usap sa kanya. Hindi niya makalimutan ang sinabi nito. Tinanong siya ng doktor, "Mang Ernesto, paano ka huminga?" Natawa si Mang Ernesto. "Ano namang tanong yan, Dos? Humihinga naman ako. Buhay pa naman ako." Ngumiti ang doktor at sinabing, "Hindi ko tinatanong kung humihinga ka. Tinatanong ko kung paano." At doon, itinuro ng doktor kay Mang Ernesto ang isang simpleng teknik na tinawag niyang diaphragmatic breathing o paghinga mula sa tiyan. Ito ang ginawa ni Mang Ernesto. Naupo siya ng komportable. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at ang isang kamay naman sa kanyang tiyan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim sa pamamagitan ng ilong, binilang niya ng 4 at tiningnan niya kung alin ang gumagalaw. Ang dibdib niya ang umangat. Sinabi ng doktor, "Mali. Ang dapat umangat ay ang tiyan, hindi ang dibdib. Kapag ang tiyan ang umangat, ibig sabihin, umabot ang hangin sa pinakailalim ng iyong baga at doon, mas maraming oxygen ang pumapasok sa iyong dugo at nagre-relax ang iyong katawan." Sinubukan ulit ni Mang Ernesto. Ngayon, sinikap niyang ipilit na ang tiyan niya ang umangat. At noong una, mahirap. Parang hindi natural. Pero pagkatapos ng ilang subukan, naramdaman niya parang may lumuwag sa kanyang dibdib. Sinabihan siya ng doktor na gawin ito ng 5 minuto, 2 beses sa isang araw, sa umaga pagkagising at sa gabi bago matulog. Huminga ng malalim sa ilong, bilang ng 4. Hawakan ang hininga ng 2 bilang. Pagkatapos, dahan-dahang ilabas sa bibig, bilang ng 6. Simple lang. Pero noong una, hindi naniniwala si Mang Ernesto. Gamot lang ang pinanghahawakan niya. Pero wala naman siyang mawawala, kaya sinubukan niya. Araw-araw, walang palya. 5 minuto sa umaga. 5 minuto sa gabi. Pagkatapos ng 2 linggo, may napansin si Mang Ernesto. Dati, kapag nagising siya sa umaga, mabigat agad ang pakiramdam niya. Parang may nakapatong na bato sa dibdib. Pero ngayon, kapag ginagawa niya ang paghinga bago bumangon, mas magaan ang pakiramdam. At noong bumalik siya sa doktor para magpa-check up pagkatapos ng 1 buwan, ang presyon niya ay 142/88. Hindi perpekto. Pero mas mababa kaysa dati. At lahat ng yan mula lamang sa tamang paghinga. Alam mo ba kung bakit epektibo ang deep breathing? Ayon sa mga siyentipiko, kapag humihinga tayo ng malalim at mabagal, ina-activate natin ang tinatawag na parasympathetic nervous system o ang rest and digest response ng ating katawan. Ito ang kabaligtaran ng fight or flight. Kapag naka-activate ang parasympathetic system, bumabagal ang tibok ng puso, nagre-relax ang mga ugat, at bumababa ang presyon ng dugo. At ang maganda pa rito, walang side effects, walang gastos, walang kailangan bilhin. Kailangan mo lang matutong huminga ng tama. Kaya ngayon, habang nakikinig ka sa akin, subukan mo. Ipatong mo ang isang kamay sa iyong tiyan. Huminga ng malalim sa ilong. Hayaan mong umangat ang tiyan mo, hindi ang dibdib. Hawakan ng 2 segundo. Pagkatapos, dahan-dahang ilabas sa bibig. Gawin mo iyan ng 5 beses ngayon. At pagkatapos ng video na ito, subukan mong gawin ito araw-araw. 5 minuto sa umaga. 5 minuto sa gabi. At panoorin mo kung ano ang mangyayari sa iyong presyon. Pero huwag mong isiping ito lang ang ehersisyo na kailangan mo. Dahil ang pangalawang ehersisyo na ituturo ko sa iyo ay maaaring mas madali pa kaysa sa deep breathing. At ang ehersisyo na yan ay ang paglalakad. Pero hindi basta paglalakad. May tamang paraan. At kung hindi mo ito ginagawa ng tama, maaaring hindi mo makukuha ang buong benepisyo nito. Hayaan mo akong ikwento sa iyo ang nangyari kay Aling Remedios. Si Aling Remedios ay isang dating guro sa elementarya. Nagturo siya ng halos 40 taon sa isang maliit na paaralan sa Bulacan. Matapos niyang magretiro, ninais niyang magpahinga kaya nagpalipas siya ng mga araw sa panonood ng teleserye at pakikinig ng radyo. Pero pagkatapos ng 2 taon ng gayong pamumuhay, may napansin si Aling Remedios. Unang-una, tumaba siya. Pangalawa, madalas na siyang hinalin kahit sa simpleng gawaing bahay. At pangatlo, ang presyon ng dugo niya na dati ay normal ay tumalon na sa 155/75.
Takot si Aling Remedios. Ang nanay niya, si Lola Consuelo, ay namatay dahil sa stroke noong nasa edad na 70. At ngayon, si Aling Remedios ay 67 na. Takot siyang sundan ang landas ng kanyang nanay. Isang araw, pumunta sa kanya ang kanyang kapitbahay na si Aling Nena. Si Aling Nena ay 73 na, pero tignan mo, parang 60 taon lang ang dating. Malusog. Masigla. Laging nakangiti. Tinanong ni Aling Remedios, "Nena, ano ba ang sikreto mo? Bakit ganyan ka ka-energetic?" Umiti si Aling Nena at sinabing lakad, Mere. Lakad lang. Inaya niya si Aling Remedios na sumama sa kanya sa kanyang umaga-umagang lakad sa barangay. Noong una, nahihiya si Aling Remedios. Ang bigat niya. Ang bagal niya. Nahihirapan siyang sumabay. Pero si Aling Nena ay matyaga. Sinabi niya, huwag kang mag-alala, Mere. Hindi naman ito karera. Ang importante ay gumagalaw ka. Kaya sumama si Aling Remedios. Tuwing umaga, alas 5, naglalakad sila sa paligid ng barangay. Mga 15 minuto lang noong una. Pagkatapos ng isang linggo, naging 20 minuto. Pagkatapos ng isang buwan, naging 30 minuto. At may mga napansin si Aling Remedios. Una, ang kanyang tulog ay naging mas mahimbing. Dati, nagigising siya ng maraming beses sa gabi. Ngayon, tuloy-tuloy na ang tulog niya. Pangalawa, ang kanyang mood ay naging mas magaan. Dati, laging may iniisip siya. Ngayon, mas positibo na ang kanyang pananaw. At pangatlo, noong nagpatingin siya sa kanyang doktor. Ang presyon niya ay bumaba sa 138/86. Hindi perpekto. Pero malaking pagbabago mula sa 155/75. At lahat ng yan mula lamang sa paglalakad tuwing umaga. Pero narito ang mahalaga. Hindi basta-basta paglalakad ang ginawa ni Aling Remedios. May tamang paraan. Ayon sa mga eksperto, ang pinakamabisang paglalakad para sa presyon ng dugo ay ang tinatawag na moderate intensity walking. Ibig sabihin, hindi masyadong mabagal at hindi rin masyadong mabilis. Paano mo malalaman kung tama ang bilis mo? Ganito ang sinabi ng doktor ni Aling Remedios. Habang naglalakad ka, dapat makakausap ka pa rin ng maayos ng kasama mo, pero hindi mo na kayang kumanta ng isang buong kanta nang hindi naubusan ng hininga. Yan ang tamang bilis. Kung kaya mo pang kumanta ng buong kanta, masyadong mabagal. Kung hindi ka na makausap ng maayos, masyadong mabilis. Ang isa pang mahalagang punto ay ang tagal. Ayon sa mga pag-aaral, ang pinaka-ideal na tagal ng paglalakad para sa pagbaba ng presyon ay 30 minuto 5 hanggang 7 beses sa isang linggo. Pero kung ikaw ay baguhan o matagal nang hindi nakakapag-ehersisyo, pwede kang magsimula sa 15 minuto lang. At dahan-dahan mong dagdagan. Ang mahalaga ay konsistensya. Mas mabuti ang 15 minutong lakad araw-araw kaysa sa 1 oras na lakad isang beses lang sa isang linggo. At may isa pang napansin si Aling Remedios na magandang resulta ng paglalakad. Noong nagsimula siyang maglakad tuwing umaga, nagsimula rin siyang magkaroon ng mga kaibigan. Dati, halos mag-isa lang siya sa bahay. Ngayon, may mga kasama na siyang kausap, kabiruan, at kasama sa buhay. At iyon, ayon sa mga pag-aaral, ay may malaking epekto rin sa presyon ng dugo. Ang social connection ay nagpapababa ng stress hormones sa katawan at kapag bumaba ang stress hormones, bumababa rin ang presyon. Kaya ang paglalakad ay hindi lang ehersisyo para sa katawan. Ito rin ay ehersisyo para sa puso at isip. Ngayon, maaaring iniisip mo paano kung hindi ako makalakad ng maayos. Paano kung may problema ako sa tuhod o sa balakang? Huwag kang mag-alala. Dahil ang ikatlong ehersisyo na ituturo ko sa iyo ay maaaring gawin kahit nakaupo ka lang. At ayon sa mga bagong pag-aaral, ito ang isa sa mga pinaka-epektibong ehersisyo para sa pagbaba ng presyon, mas epektibo pa kaysa sa maraming maintenance medicines. Ito ay ang tinatawag na isometric hand grip exercise. O sa simpleng salita, pag-squeeze ng isang maliit na bola o towel sa iyong kamay. Hayaan mo akong ikwento sa iyo ang nangyari kay Mang Lucio. Si Mang Lucio ay isang dating mekaniko na nasa edad na 71. Dahil sa matagal na paninindigan at pagbubuhat sa trabaho noong kabataan niya, may arthritis siya sa mga tuhod at balakang. Mahirap siyang maglakad ng malayo. At dahil dito, halos walang ehersisyo si Mang Lucio.
Ang presyon niya ay laging nasa 165/100. 4 na klaseng gamot ang iniinom niya. Pero parang hindi sapat. Isang araw, nakita ng anak niyang lalaki ang isang artikulo sa internet tungkol sa isometric exercise. Sinabi nito na ang simpleng pag-squeeze ng isang bola o towel sa loob ng 2 minuto, 3 beses sa isang araw, ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo ng hanggang 15 puntos. Hindi naniniwala si Mang Lucio. Sinabi niya ano ba ang magagawa ng pag-squeeze ng bola. Parang biro lang yan. Pero pinilit siya ng kanyang anak. At dahil wala namang mawawala, sinubukan ni Mang Lucio. Bumili ang kanyang anak ng isang maliit na rubber ball. Yung parang stress ball. At itinuro sa kanya kung paano gamitin. Hawakan ang bola sa isang kamay. Squeeze ng mahigpit pero hindi naman sobrang lakas na masakit. Dapat mga 30 hanggang 50% lang ng buong lakas mo. Hawakan ang squeeze ng 2 minuto. Pagkatapos magpahinga ng 1 minuto. Pagkatapos gawin ulit sa kabilang kamay. Gawin ito ng 3 rounds, 2 beses sa isang araw. Simpleng-simple. Kaya ni Mang Lucio habang nanonood ng balita sa RI. At sinunod niya ito. Araw-araw. Walang palya. Habang nanonood ng balita sa umaga, nag-skis siya. Habang nanonood ng teleserye sa hapon, nag-skis siya. Pagkatapos ng 6 na linggo, nagpatingin si Mang Lucio sa kanyang doktor. At alam mo kung ano ang resulta? Ang presyon niya ay bumaba sa 148/70. Mula sa 165/100. 17 puntos ang bumaba sa systolic. 10 ang bumaba sa diastolic. Mula lamang sa pag-squeeze ng bola. Namangha ang doktor. Tinanong nito si Mang Lucio, anong ginawa mo, Mang Lucio? May bagong gamot ka ba? Ngumiti si Mang Lucio at itinaas ang kanyang munting rubber ball. Sinabi niya, ito lang, Dos. Ito lang. Ngayon, bago ka pumunta at bilhin ang iyong sariling stress ball, hayaan mo munang ipaliwanag ko kung bakit epektibo ang ehersisyong ito. Kapag ikaw ay nag-squeeze ng isang bagay ng ilang minuto at pagkatapos ay binitawan mo, ang iyong mga ugat ay nagre-relax at nagbubukas. Ito ay tinatawag na reactive hyperemia. At kapag paulit-ulit mong ginawa ito, natitrain ang iyong mga ugat na maging mas flexible. Katulad ito ng pag-stretch ng goma. Kung paulit-ulit mong hihilahin at bibitawan ang goma, magiging mas malambot ito. Ganyan din ang nangyayari sa iyong mga ugat. At kapag mas flexible ang iyong mga ugat, mas madaling dumaloy ang dugo at mas mababa ang presyon. At ang maganda pa rito, pwede mong gawin ito kahit saan. Sa sala mo, sa kama mo, kahit sa sasakyan habang hinihintay mo ang anak mo. Hindi mo kailangan ng ilen. Hindi mo kailangan ng mahal na kagamitan. Kailangan mo lang ng isang maliit na bola o kahit isang rolled towel. At 5 minuto ng oras. 3 beses sa isang araw. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, sana'y mag-subscribe ka sa channel na ito at pindutin ang bell para makasabay ka sa mga susunod pang aral. Hindi namin layunin na magbenta ng kahit ano dito. Ang layunin lang namin ay maibahagi sa mga katulad nating nasa edad na ang mga simpleng paraan upang maging mas malusog at mas masaya ang ating buhay. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo rin sa iyong mga kaibigan, kapatid o kapitbahay na maaaring makikinabang din. Dahil ang kaalaman, kapag ibinahagi, ay nagiging mas mahalaga. Ngayon, tayo na sa ika-4 na ehersisyo. At ito ay isang ehersisyo na maaari mong gawin kahit habang nakaupo ka sa iyong silya. Ito ay ang leg raises o ang pag-aangat ng binti. Hayaan mo akong ikwento sa iyo ang nangyari kay Aling Celia. Si Aling Celia ay isang dating may bahay na nasa edad na 68. Halos buong buhay niya, nag-alaga siya ng pamilya. Nagpalaki ng 5 anak. Nag-asikaso ng asawa. At ngayon na lahat ng mga anak niya ay may sarili ng pamilya, si Aling Celia ay naiwan sa bahay, mag-isa lang kasama ng kanyang asawa. Pero may problema si Aling Celia. Dahil sa matagal na pag-upo at kawalan ng ehersisyo, humina ang kanyang mga binti. Mahirap na siyang tumayo ng matagal. Mahirap na siyang umakyat ng hagdan. At ang mas malala pa, ang presyon niya ay laging mataas. 158/76. Ininom niya ang kanyang gamot araw-araw. Pero hindi pa rin bumababa ng husto.
Isang araw, nagpunta sa kanya ang kanyang pamangkin na si Rhea. Si Rhea ay isang physical therapist sa isang ospital sa Maynila. Nag-alala siya sa kalagayan ng kanyang tita. At doon, itinuro niya kay Aling Celia ang isang simpleng ehersisyo. Umupo si Rhea sa isang silya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang isang binti hanggang sa halos pantay na sa upuan. Hinawakan niya ito ng 10 segundo. Pagkatapos, ibinaba niya. At ginawa niya rin sa kabilang binti. Sinabi niya, "Tita, gawin mo to ng 10 beses sa bawat binti. 3 beses sa isang araw." Tumingin si Aling Celia sa pamangkin niya na may pag-aalinlangan. Sinabi niya, "Rhea, paano makakatulong yan sa presyon ko? Di ba para lang yan sa mga binti?" Ngumiti si Rhea at sinabing, "Tita, kapag pinapatibay mo ang mga muscles ng iyong lower body, nakakatulong ito sa blood circulation. At kapag mas mabuti ang circulation, mas mababa ang presyon." Hindi pa rin lubos na naniwala si Aling Celia. Pero sinunod niya ang payo ng pamangkin. Araw-araw, habang nanonood ng umaga-umagang programa sa NIE, ginagawa niya ang leg raises. 10 beses sa kanan, 10 beses sa kaliwa, 3 rounds. Noong una, nahirapan siya. Pagkatapos ng 5 raise lang, nanginginig na ang binti niya. Pero ipinagpatuloy niya. Araw-araw. Walang palya. Pagkatapos ng 2 linggo, napansin niya na mas madali na ang pag-akyat sa hagdan. Pagkatapos ng 1 buwan, hindi na siya masyadong hinihingal kapag may ginagawa siya sa bahay. At pagkatapos ng 2 buwan, noong nagpatingin siya sa doktor, ang presyon niya ay 140/88. Hindi perpekto. Pero malaking pagbabago. At bukod pa rito, naramdaman din ni Aling Celia na mas malakas na ang pakiramdam niya sa sarili. Dati, takot siyang madapa kapag naglalakad. Ngayon, may tiwala na siya sa kanyang mga binti. At yan ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng gamot, ang pagtitiwala sa sariling katawan. Ngayon, hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit epektibo ang mga leg raises para sa presyon ng dugo. Ang ating mga binti ay may tinatawag na muscle pump. Ito ay ang mga kalamnan na tumutulong sa pag-push ng dugo pabalik sa puso. Kapag mahina ang mga kalamnan sa binti, nahihirapan ang dugo na umahon mula sa ibabang bahagi ng katawan pabalik sa puso. At kapag ganito ang mangyari, nagsusumikap ang puso kaya tumataas ang presyon. Pero kapag pinalalakas mo ang mga kalamnan sa binti sa pamamagitan ng mga ehersisyo tulad ng leg raises, nagiging mas efficient ang muscle pump. Mas madaling dumaloy ang dugo. At mas kaunti ang trabaho ng puso. Kaya bumababa ang presyon. Kaya ngayon, habang nakaupo ka riyan, subukan mo. Iangat mo ang iyong kanang binti. Hawakan ng 10 segundo. Pagkatapos, ibaba. Iangat ang kaliwa. Hawakan ng 10 segundo. Ibaba. Gawin mo yan ng 10 beses bawat binti. At gawin mo ito 3 beses sa isang araw. Sa loob ng 1 buwan, makikita mo ang pagkakaiba. Ngayon, tayo na sa ika-5 ehersisyo. At ito ay isang bagay na madalas nating napapabayaan ang ating leg at balikat. Ito ay ang neck and shoulder stretches. Hayaan mo akong ikwento sa iyo ang nangyari kay Mang Ador. Si Mang Ador ay isang dating driver ng jeepney na nasa edad na 64. 30 taon siyang nagmaneho sa mahabang ruta mula Cubao hanggang Montalban. At dahil dito, may matinding pananakit siya sa leg at balikat. Laging tensyonado. Laging masakit. At hindi niya napapansin, pero ang tensyon na yan sa kanyang leg at balikat ay nakakaapekto rin sa kanyang presyon ng dugo. Ang presyon ni Mang Ador ay laging 160/78. 2 klaseng gamot ang iniinom niya. Pero parang hindi pa rin sapat. Isang araw, pumunta siya sa isang mura na hilot center sa kanilang barangay. Doon, nakilala niya si Mang Tonyo, isang matandang manghihilot na nasa edad na 81. Alam mo, ang nakakamangha kay Mang Tonyo ay kahit matanda na siya, napakahusay pa rin ang postura niya. Tuwid ang likod. Relax ang mga balikat. Hindi tensyonado. Tinanong ni Mang Ador, "Mang Tonyo, paano ka ganyan?" "Ako, halos hindi ko na maigalaw ang leg ko ng maayos." Ngumiti si Mang Tonyo at sinabing stretching, "Hijo. Araw-araw, nagsistretch ako." At doon, itinuro ni Mang Tonyo kay Mang Ador ang ilang simpleng stretches para sa leg at balikat. Una, ang neck tilt.
Umupo ng tuwid. Pagkatapos, dahan-dahang itilt ang ulo papunta sa kanan parang sinusubukan mong ipakita ang iyong tainga sa iyong balikat. Hawakan ng 15 segundo. Bumalik sa gitna. Pagkatapos, itilt sa kaliwa. Hawakan ng 15 segundo. Gawin ito ng 5 beses sa bawat side. Pangalawa, ang neck rotation. Dahan-dahang ibaling ang ulo sa kanan parang tinitingnan mo ang iyong kaliwang balikat. Hawakan ng 10 segundo. Bumalik sa harap. Ibaling sa kaliwa. Hawakan ng 10 segundo. Gawin ito ng 5 beses sa bawat side. Pangatlo, ang shoulder roll. Itaas ang mga balikat papunta sa tainga. Pagkatapos, igulong sila paatras. At ibaba. Gumawa ng malaking bilog gamit ang mga balikat. Gawin ito ng 10 beses paatras. Pagkatapos, gawin ng 10 beses paharap. Mga simpleng galaw lamang. Pero malaki ang epekto. Sinunod ni Mang Ador ang payo ni Mang Tonyo. Tuwing umaga, pagkagising, ginagawa niya ang mga stretches na ito. At tuwing gabi, bago matulog, ginagawa niya ulit. Noong una, may nararamdaman siyang pagputok-putok sa kanyang leg. Normal lang yan, sabi ni Mang Tonyo. Nare-release lang ang tension. Pagkatapos ng 1 linggo, napansin ni Mang Ador na mas magaan na ang pakiramdam ng kanyang leg. Dati, parang may nakadagan na bato. Ngayon, parang naalis na ang bigat. At pagkatapos ng 1 buwan, noong nagpatingin siya sa doktor. Ang presyon niya ay bumaba sa 145/70. 15 puntos ang bumaba sa systolic. 8 puntos ang bumaba sa diastolic. Hindi lang yan. Mas maganda na rin ang tulog niya. At wala na siyang pananakit ng ulo na dati ay madalas niyang nararanasan. Alam mo ba kung bakit epektibo ang neck and shoulder stretches para sa presyon ng dugo? May mga ugat sa ating leg na tinatawag na carotid arteries. Ito ang mga pangunahing ugat na nagdadala ng dugo sa utak. At kapag tensyonado ang mga kalamnan sa paligid ng mga ugat na yan, napipinch o napipiga sila. Kapag napipiga ang mga carotid arteries, nahihirapan ang dugo na umabot sa utak. At dahil dito, ang katawan ay nagre-respond sa pamamagitan ng pagtaas ng presyon para mapilit ang dugo na umabot sa utak. Pero kapag nagsistretch ka at nire-relax mo ang mga kalamnan sa leg at balikat, nawawala ang compression sa mga ugat. Mas madaling dumaloy ang dugo sa utak. At dahil dito, hindi na kailangang itaas ng katawan ang presyon. Kaya bumababa ang blood pressure. Simple lang. Pero malalim ang epekto. Kaya ngayon, habang nakaupo ka riyan, subukan mo. Itilt mo ang ulo mo sa kanan. Hawakan ng 15 segundo. Bumalik sa gitna. Itilt sa kaliwa. Hawakan ng 15 segundo. Maramdaman mo ang paghila sa mga kalamnan ng iyong leg. At gawin mo ito araw-araw. 2 beses. Sa umaga at sa gabi. Makikita mo ang pagkakaiba. At ngayon, handa ka na ba para sa ika-6 at huling ehersisyo? Ito ang pinaka-special sa lahat. Dahil ito ay hindi lang ehersisyo para sa katawan, ito ay ehersisyo para sa isip, puso at kaluluwa. Ito ay ang Tai Chi o ang tinatawag natin sa Filipino na dahan-dahang galaw. Hayaan mo akong ikwento sa iyo ang nangyari kay Aling Gloria. Si Aling Gloria ay isang dating nurse na nasa edad na 72. Halos 40 taon siyang nagtrabaho sa ospital. Nakita niya ang maraming kamatayan. Nakita niya ang maraming sakit. At dahil dito, may matinding anxiety si Aling Gloria tungkol sa kanyang sariling kalusugan. Tuwing may maramdaman siyang kahit na maliit na pagbabago sa kanyang katawan, nagpapanik siya. At kapag nagpanik siya, tumataas ang presyon niya. Isang araw, umabot sa 180/110 ang presyon niya dahil lamang sa panic attack. Dinala siya ng kanyang anak sa emergency room. Doon, sinabi ng doktor na walang seryosong problema maliban sa anxiety at stress. Pero paano naman ayusin ang anxiety at stress? Hindi lang naman basta-basta mawawala yan. Pagkatapos ng pangyayaring yan, may nagrekomenda kay Aling Gloria na subukan ang Tai Chi. Noong una, hindi siya interesado. Sinabi niya, Tai Chi, di ba yan pang Chinese? Ano naman ang alam ng mga Chinese sa mga problemang Pilipino? Pero pinilit siya ng kanyang anak. At dahil wala namang mawawala, sumali si Aling Gloria sa isang maliit na grupo ng mga matatanda na nagsasanay ng Tai Chi tuwing linggo sa park ng kanilang barangay.
Noong unang session, awkward ang pakiramdam ni Aling Gloria. Ang bagal ng galaw. Ang tahimik ng paligid. Hindi siya sanay. Pero habang tumatagal, may napansin siya. Kapag ginagawa niya ang mga dahan-dahang galaw ng Tai Chi, parang nakakalimutan niya ang lahat ng alalahanin. Walang naisip. Walang iniisip. Focus lang siya sa galaw ng kanyang katawan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Pagkatapos ng isang buwan ng regular na pagsasanay, may mga napansin si Aling Gloria. Una, ang kanyang anxiety ay bumaba. Dati, halos araw-araw siyang nag-worry tungkol sa kanyang kalusugan. Ngayon, isang beses o dalawang beses na lang sa isang linggo. Pangalawa, ang kanyang tulog ay naging mas mahimbing. At pangatlo, noong nagpatingin siya sa doktor. Ang presyon niya ay bumaba sa 135/82. Mula sa dati na madalas umabot sa 160/75. At alam mo kung ano ang sinabi ng doktor ni Aling Gloria? Sinabi nito, "Gloria, kung ipagpapatuloy mo yan, baka pwede na nating bawasan ang isa sa mga gamot mo." Para kay Aling Gloria, yan ang pinakamagandang balita na narinig niya sa matagal na panahon. Ngayon, bakit ba epektibo ang Tai Chi para sa presyon ng dugo? Ayon sa mga siyentipiko, ang Tai Chi ay may 3 pangunahing benepisyo para sa cardiovascular health. Una, ito ay isang form ng aerobic exercise. Kahit dahan-dahan ang galaw, gumagalaw pa rin ang katawan. At ang tuloy-tuloy na galaw ay tumutulong sa pagpapalakas ng puso at pagpapababa ng presyon. Pangalawa, ang Tai Chi ay nagpapababa ng stress hormones. Ang cortisol at adrenaline, ang mga hormone na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon, ay bumababa kapag regular kang nagsasanay ng Tai Chi. At pangatlo, ang Tai Chi ay nag-improve ng balance at flexibility. At kapag mas maganda ang balance at flexibility mo, mas confident ka sa iyong katawan. At kapag mas confident ka, mas kaunti ang stress. At kapag mas kaunti ang stress, mas mababa ang presyon. Isang malaking siklo ng positibong resulta. Ngayon, maaaring iniisip mo paano ako matututo ng Tai Chi. Wala namang Tai Chi class sa amin. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan ng formal na class para magsimula. May mga simpleng Tai Chi movements na pwede mong matutunan sa bahay. Isa na rito ang tinatawag na Tai Chi walking o ang dahan-dahang paglalakad. Ganito ang gawin mo. Tumayo ng tuwid. Ang mga paa ay nakabukas ng shoulder width apart. Relax ang mga balikat. Pagkatapos, dahan-dahang ilipat ang iyong timbang sa kaliwang paa. Habang ginagawa mo ito, dahan-dahang iangat ang kanang paa at ilagay ito sa harap. To first, bago ang buong paa. Pagkatapos, ilipat ang timbang sa kanang paa. At dahan-dahang iangat ang kaliwang paa at ilagay ito sa harap. Napakabagal ng galaw. Bawat hakbang ay maaaring tumagal ng 5 segundo. Habang gumagalaw ka, humihina ka ng malalim at mabagal. At inifocus mo ang iyong isip sa bawat sensasyon ng iyong katawan. Paano ang pakiramdam ng iyong paa sa sahig? Paano ang pakiramdam ng iyong mga kalamnan habang gumagalaw? Paano ang daloy ng hangin sa iyong katawan habang humihinga? Walang ibang iniisip. Focus lang sa galaw. Gawin mo ito ng 10 minuto araw-araw. At makikita mo ang pagkakaiba. Hindi lang sa iyong presyon, kundi sa buong pakiramdam mo sa buhay. Ngayon, bago ko tapusin ang video na ito, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang lahat ng ehersisyong itinuro ko sa iyo ngayon, ang deep breathing, ang paglalakad, ang hand grip exercise, ang leg raises, ang neck and shoulder stretches, at ang Tai Chi ay hindi kapalit ng iyong damot. Kung may maintenance medicine ka na iniinom, ipagpatuloy mo ito. Ang mga ehersisyong ito ay pandagdag, hindi pamalit. At bago ka magsimula ng anumang bagong ehersisyo, lalo na kung mayroon kang mga kondisyon tulad ng heart disease, stroke history, o iba pang seryosong sakit, kumonsulta ka muna sa iyong doktor. Ang layunin ng mga ehersisyong ito ay tulungan ka na maabot ang mas mababang presyon para sa kalaunan, kung maaari ay mabawasan ang iyong gamot sa ilalim ng gabay ng iyong doktor. Pero huwag mo itong gawin ng mag-isa. Palaging makipagtulungan sa iyong healthcare provider. At ngayon, hayaan mo akong sabihin sa iyo kung bakit naniniwala ako sa mga ehersisyong ito. Marami na akong nakitang mga tao na katulad mo, mga lolo, lola, tatay, nanay na nagdusa dahil sa mataas na presyon ng dugo.
At nakita ko kung paano binabago ng mga simpleng ehersisyong ito ang kanilang buhay. Hindi lang ang presyon nila ang bumaba, kundi ang buong pakiramdam nila sa sarili ay nagbago. Mas masaya sila. Mas confident sila. Mas may pag-asa sila. At yan ang tunay na layunin ng mga ehersisyong ito. Hindi lang para baguhin ang numero sa blood pressure monitor, kundi para baguhin ang buong kalidad ng iyong buhay. Dahil ang totoo, ang high blood pressure ay hindi lang isang problemang medikal. Ito ay isang senyales mula sa iyong katawan na may kailangang baguhin. Maaaring ang lifestyle mo. Maaaring ang stress mo. Maaaring ang paraan ng pagtingin mo sa buhay. At ang mga ehersisyong ito ay tumutulong sa iyo na baguhin ang lahat ng yan isa-isa, dahan-dahan pero sigurado. Ngayon, gusto kong tanungin ka. Habang nakikinig ka sa akin ngayon, alin sa 6 na ehersisyo ang pinakagusto mong subukan? Ang deep breathing ba? Ang paglalakad ba? Ang hand grip exercise ba? Ang leg raises ba? Ang neck and shoulder stretches ba? O ang tai chi ba? Gusto kong marinig ang iyong sagot. I-type mo ito sa comment section sa baba. At habang nandyan ka na, ibahagi mo rin ang iyong experience. Kung mayroon kang sariling paraan na nakatulong sa pagbaba ng iyong presyon, ibahagi mo ito para makinabang din ng iba. Dahil tayo ay isang komunidad dito. At nagtutulungan tayo. Bago ako magpaalam, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Ikaw ay hindi lamang isang numero sa blood pressure monitor. Ikaw ay isang tao na may buhay, may pamilya, may alaala, may pangarap. At kahit may mga hamon sa kalusugan, may kakayahan ka pa ring mabuhay ng masaya, malusog, at puno ng dignidad. Ang mga ehersisyong itinuro ko sa iyo ngayon ay mga munting hakbang patungo sa mas magandang buhay. At sa bawat maliit na hakbang na iyong gagawin, papalapit ka ng papalapit sa buhay na karapat-dapat sa iyo. Huwag kang sumuko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil hanggat may hinina ka, may pagkakataon ka pa ring magbago. At ang pagbabago ay nagsisimula sa isang hakbang, isang paghina, isang dalaw. Simulan mo ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Dahil ang bawat sandali ay isang pagkakataon na mag-invest sa iyong kalusugan at sa iyong kinabukasan. Hanggang sa muli, ingatan mo ang iyong sarili. At alalahanin mo ang tunay na ginto ay hindi ang kayamanan na makukuha sa labas, kundi ang kalusugan at kapayapaan na matatagpuan sa loob. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay karapat-dapat. At ikaw ay kaya.